Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, narito pa ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Inihahandog namin sa inyo ang kwentong pinamagatang Ikakasal muli si Nanay Sufing dito sa ating dula, Doming, Pwede Lahat. Ay, mabutit dumating ka na, Rosa. Tulungan mo sana akong mag-ayos ng mga gamit dito sa bahay. Ba't naisipan nyo ito ngayon, inay? Tsaka, binuksan nyo rin yung lumang bowl nyo? At bakit nilabas nyo yung trahe de boda nyo? Oo, lalabahan ko. Gusto ko kasi na malinis at mabango pa rin. Na pwedeng gamitin kahit anong oras. Gusto nyong balikan ang masasayang araw nyo noon ni Itay? Oo. Bumibigat kasi ang pakiramdam ko. Oo, bakit, inay? Parang malungkot kayo. Ay, Rosa. Baliktad naman kayo, inay. Imbes na matuwa kayo kasi naalala nyo ang nakaraan. Malapit ko na yatang isuot yan ulit. Ano? Oo. Kaya gusto kong nakahanda na ito na kahit anong oras, maisuot ko ng mabango at hindi amoy tinambak dyan. Kayo talaga, inay. Saan nyo naman gagamitin? Kapag may dadaluhan kayong birthday, binyag, o di naman maging ninang kayo sa kasal, hindi naman ito pwedeng isuot. Huwag kang tumawa dahil totoo namang maisusuot ko ulit ito. Kailan? At saan, inay? Hindi ko alam kung kailan. O sige na, ituloy na natin ayusin ang mga ito. O di kaya ay ganito na lang. Iuwi mo na at ikaw na lang maglaba. Mas malinis ang labahan mo kaysa akin. O sige po, inay. Ako na ang maglalaba. Pero naguguluhan ako sa inyo. Sige. At ibabalik ko na sa kahon niya. Ano yung nahulog? Binalot yata dito sa trahe de boda. Huwag mo pakialaman yan. Oo, wag. Ako nang bahala dito. Ano yan, inay? Mga liham yata. Oo, liham nga ang mga ito, pero huwag mo nang isipin, huwag mo pakialaman. Ano naman ang mga sulat yan, inay? Siguro love letters ni tatay nung binata't dalaga pa kayo, no? Grabe, sobrang tagal namang nakatago. Oo, love letters ang mga ito. Recuerdos nyo ni Itay?
Ay, hindi. Basta. Sulat ng pag-ibig ang mga ito. Sabi ko na nga ba eh. Ala, huwag mo nang isipin. O sige na. Ibalik mo na sa kahon yan at labhan mo na sa inyo. Dahil malapit ko nang maisuot yan. Oo, bakit parang naiiyak pa kayo? Bakit, inay? Bakit kaya gano'n ang mga sinasabi ni inay? Bakit? Anong sinasabi niya? Tinulungan ko kasi siyang maglinis ng bahay nila. Pagkatapos, binuksan niya yung lumang baul at inilabas na yung kanyang trahe de boda nung ikinasal sila ni Itay. Oh, bakit naman niya inilabas? Pinapalaban niya sa akin. Siya dapat ang maglalaba pero mas malinis daw kapag ako ang naglaba. Ganon? Oo, pero nagtataka ako. Bakit? Bakit siya naiiyak nung nag-uusap kami? At ano yung sinasabi niya na baka malapit na raw niyang isuot ulit yun? Iyong trahe de boda, isusuot niya ulit? Oo raw. At anong dahilan naman kaya? Bakit niya isusuot muli? Yan nga ang tanong ko eh. Tinanong ko na siya kanina, pero wala siyang diretsong sagot. Ay, ano naman kaya ang nakain ni inay? Nagugulat nga ako eh. Parang may gusto siyang gawin Malilimutin na ba siya? Ikaw naman, Rosa. Hindi pa naman siguro siya ganyan. Ang iniisip ko, baka naman may nalaman siyang sikreto kay Itay. Oh, ano namang sikreto yan? Sikreto ng pagiging pogi ni Itay. Ano? Ikaw naman, Rosa. Kung ano-ano nang sinasabi mo dyan. Oh, iyan na ba yung wedding gown ni inay? Oo, pinapalabhan niya. Hindi ko nga alam. Basta ang sabi niya, isusuot niya ulit. Baka naman magpapakasal ulit sila kay Itay sa wedding anniversary nila. Hindi ko alam. Pero huwag kang tumawa dahil wala akong alam sa sinasabi niya. Nakapagtataka lang. Hindi naman yan pwedeng isuot kung manganganak sa kasal. Parang siya ang ikakasal kapag ganon. Sinabi mo pa. Talagang naguguluhan din ako. Basta kinuha niya yan sa lumang baul. Iniisip ko kung ano yung sulat na yun. E di yan ang alamin mo kung kanino galing ang mga sulat na yun. Oo nga no. Kanino nga ba galing ang mga sulat na yun? Iniwan ako ni Rosa pagkatapos niyang labhan ang trahe de boda ni inay. Naguguluhan ako Pero idlip na nga lang muna ako. Magsusulat na lang ako ng kwento paggising ko. Gawan ko nga ng kwento ang trahe de boda na yon. Akala yata ni Gusting, hindi ko narinig ang pakipag-usap niya doon sa tumawag sa kanya sa kanyang cellphone. Alam ko, babae ang tumawag na yon. At magkikita sila. Alam ko na. Tulad ng dati, kahit palinggo ngayon, sasabihin niyang maghapon siya sa barangay hall
na kahit ang totoo, iba ang pupuntahan niya. Aalis siya at sigurado ko, yun ang paalam niya sa akin. Supeng, Ay, tapos na silang mag-usap. ano yung tinatanong sa akin ni Rosa? Daan na, Na inilabas mo raw ang tinatago mong damit nung kinasal ka. o bakit? Ano bang sinabi ni Rosa sa'yo? Ang sabi mo raw, isusuot mo muli. Ay, oo. Bakit? Masama ba yun na sinabi ko? Totoo namang itinago ko yun. At nilabas ko dahil pinalabahan ko kay Rosa. Dahil maisusuot ko ulit. Ulit? Kailan? Basta, isuot ko ulit yun. Kailan nga? Hindi ko alam. Huwag mong tanungin yan dahil di ko pa alam. Basta, isusuot ko yun. Paano yan? Kahit sino ang pipigil, walang makapigil sa akin gusting. Basta, yun ang isuot ko. Ay nako, hindi kita maintindihan. Mhm. Ibinilin ko kay Rosa ng maayos para siya na ang bahalang magsuot doon sa akin pagdating ng araw. Nakakainis kang. Hindi kita maintindihan. Di, wag mo na akong kausapin. Ika nga, akala mo ba mas mauna akong mamatay sa'yo? At mag-asawa ka ulit? Kapag namatay ako, may susuot mo ulit, ganon? Ay, O bakit hindi ka makasagot? Diyan ka na nga. Nakakainis ka. Linggo pero tinawag niyo ako dito sa barangay hall? Yun pala. Damit lang pala ni inay nung kinasal kayo ang sasabihin niyo. Hindi ko maalis sa isipan ko ang sinabi ni Rosa. Akala ko nga may kinalaman kayo doon. Pero anong okasyon naman ang iniisip niya? Huwag mong problemahin kung anong okasyon isusuot ng nanay niyo ang damit niya nung kinasal kami. May papagawa ako sa'yo. Oh, ano naman yan, itay? Obserbahan mo at baka may lalaki siya. Ano? Napaka-imposible naman yan, Chairman. Maging detective ka ngayon. At ang nanay mo ang assignment mo. Obserbahan mo. Chairman, baliktad yata kayo ang may problem. Huwag kang maingay. Obserbahan mo ang nanay niyo. Tsaka i-report mo sa akin ang mapansin mo. Ano? Ayaw mo? Hindi mahirap ang pinapagawa ko sa'yo. Sige, Chairman. Pero ano na lang ang sasabihin ni Rosa kapag nalaman niya na pinaobserbahan niyo sa akin si inay dahil lang pinaghihinalaan niyo? Mas mahirap pa kung malaman ni inay. Itago natin ito kay nanay niyo. Sabihin mo rin kay Rosa na obserbahan niya. Pero anong sabihin natin kay inay kapag nalaman niya? Hindi na baling malaman niya kapag alam na natin ang ginagawa. Sige, Chairman. Obserbahan ko si inay, gaya ng sinabi niyo. Huwag kang tumahol, rambutan. Ako ito. Ganyan, huwag kang tumahol. Ay, buti na lang. Kilala ako ni rambutan. Namamasid ko ang binan kong si Sufing. Gaya ng sinabi ni Itay Gusting. Dito na ako pupwesto. Makikita ko kapag may lumabas na sa bahay nila. Kung ano-anong ginagawa ni Chairman Gusting na binan ko. Bakit niya pinamamasid sa akin ang binan kong si Sofing? Dito sa gilid ng halaman ako magtatago. Sakto. Makapal itong halamang sampagitang pinagtataguan ko.
Nandiyan na si Rosa. Salubungin niya si inay. Nay, nandito na ako. Tara na. Sige, mauna na tayong pumunta ng ospital bago tayo pumunta sa libing. Ano raw? Ospital? O sige. Pinag-aalala nyo naman ako. Basta, tara Yan. na. Tara na. Alis na sila. Bakit? May sakit kayang binan kong Sufing? Naaalala ko yung pinatago niyang traje de boda na pinalabhan niya kay Rosa. Sabi niya, isusuot niya ulit. Pero bakit niya pinatago? Kala ko, may pupuntahan siya. At yun ang paggagamitan niya. Naaawa ako sa mga namatayan, Rosa. Kaya nga inay, nakakaawa sila. Matatanda na sila. At dyan sila talagang nalulungkot. Paano? Yung mga anak pa nila ang unang namatay. Sobrang sakit siguro ang maglibing ng anak, ano? Biglaan ang pagkamatay nila at dyan sila nalulungkot. Ay, kawawa talaga sila. Dalawa lang silang anak, pero ngayon wala na sila. Pumunta na tayo sa opisina, inay. Huwag na ninyong bantayan ang mga namatayan dahil mas lalo lang bibigat ang pakiramdam niyo. Ay, sige na nga. Punta na tayo doon sa opisina. Dahil maalala ko tuloy yung sinabi kong isuot ko. Pag nakakakita ako na nakaburo na ganyan. Kayo talaga, inay. At kailan nyo ba isusuot yon at paulit-ulit yung sinasabi? Yun nga ang ipasuot mo sa akin kapag namatay na ako. Ganun. Ano ba yung sinasabi ninyo, inay? Huwag nyo naman akong tinatakot ng ganyan. Hindi mo matatakasan ang kamatayan, Rosa. Kung nariyan na nasusundo sa'yo, andyan na. Kaya dapat tayo laging handa. Kung ganon, pumunta sila sa punerarya. Oo, Chairman. Pero pupunta pa daw sila sa ospital. Ospital? Anong gagawin nila sa ospital? Yan ang hindi ko alam. Baka magpa-check up ang nanay niyo. May sakit po ba siya? Iwan, wala naman siyang sinasabing sakit yun. Pero parang lagi siyang pagod pag nagsasalita. Pero paano naman yan mapapagod? Wala naman siyang mabigat na trabaho. Oh, tapos, anong namasid mo? Wala naman masyado, Chairman. Pero tama kayo. Parang lagi siyang pagod. Sige, hayaan mo na. Ganun lang siguro ang sinasabi ng nanay niyo. Mukhang nagiging makakalimutin na siya. At sa trahe de Buda naman, ay kung yun ang iniisip niya, overacting naman siya. Ganon kaya, Chairman? Oo, sensitive. Tapos ang galing niyang manghinala. Sintomas ng pagiging ulyanin siguro yun, matanda na kasi. Ano? Kung makapagsalita kayo, parang hindi kayo tumatanda. Ay nako, Doming. Kahit matanda na ako, bata pa rin ang damdamin ko, ano? Pansin ko nga, Itay. Suwabe pa rin kayo. Chairman, may naalala akong tanungin sa inyo. Oh, ano yon, Lingling? Kasi, nung nakaraan, dumaan ako kila Rosa. May nakita akong nakahangar na trahe de Buda. May ikakasal, Chairman? Ikakasal? Sino nagsabi na may ikakasal? Akala ko kung may ikakasal. Sino naman ang ikakasal?
Damit pangkasal kasi yung nakita kong nakahanger. Ay, walang ikakasal. Yung damit na yun ay trahe de boda ng nanay niyo Suping nung kami ikinasal. Pinalabhan niya kay Rosa. Kung ganun kay Nanang Suping pala yun? Oo. Wow ha, mabutit meron pa. Ilang dekada na siguro ang nakalipas mula nung kinasal kayo. Pinalabhan lang niya kay Rosa para hindi amoy tambak daw. At bakit? May manghihiram kaya? Sabi ko nga walang ikakasal pero pinalabhan lang ng nanay niyo Suping yun dahil masusuot niya daw ulit. Ha? Ikakasal siya ulit? Oo, ulit. Ah. Pero anong tanong yan, Lingling? Paanong ikakasal ulit? Buhay pa ako, ano? Ay nako mga kasama, ang sabi ni Chairman Gusting, pinalabhan daw ulit ni Nanay Suping yung trahe de boda niya nung kinasal sila. Kasi, ibig sabihin yon, ikakasal ulit siya, hindi ba? Ganon kaya ang ibig sabihin yan. Ano pa nga ba? Sa tingin ko ay ikakasal siya ulit. Pero, hindi kay Chairman. Ala ka, Lingling. Kinichismis mo na sila Chairman Gusting at Suping. Ay, hindi chismis yun. Hindi chismis ang sinasabi ko dahil totoo naman. Totoo naman. Totoo kaya? Anong hindi yan chismis? Gumagawa ka ng iso eh. Wala akong nakikitang mali sa mga sinabi ko sa inyo, Mang Tikyo. Paanong walang mali? Ipinalalabas mo na ikakasal ulit si Suping? Ha? Parang ganun naman ang sabi ni Chairman Gusting. Oo. Hindi ba? Mali ang sinasabi mo. Kahit na. Dahil si Chairman Gusting mismo ang nagsabi, siya ang nagkwento sa akin. Hindi ko gawa-gawa itong sinasabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Sige. Basta sasabihin ko kay Suping yung ganyang pinagkakalat mo. Kontrabida naman kayo. Ay, mas maganda kung malalaman ni Suping yung pinagkakalat mo. Para mag-away kami, ganon. Kung awayin ka, di buti nga sa'yo. Oh. Halika na, Suping. Huwag kang munang mamatay. Ha? Ay. Sisirain mo yata yung pinto, Gusting. Nakagalit ako. Naging kismis na sa lahat yung pagpapakasal mo raw ulit sa iba. Huwag mo ngang baliktarin, Gusting. Ikaw nga yung nangangarap na ikasal ulit. Ano? Ilang beses mo na akong pinalitan. Pero malas mo pa rin, Gusting. Dahil hindi ka pa pwedeng maikasal ulit. Pero wag kang mag-alala. Maikasal ka na ulit. Dahil hinanda ko na ang damit ko. Ano? Ibig mong sabihin, hinanda mo na ang trahe de boda mo dahil ikakasal tayo ulit? Hindi ako ikakasal kapag sinuot ko ulit yun. Ano? Ikaw, may kakasal ka na ulit sa iba dahil pag sinuot ko yun, hihimlay na ako sa kabaong. Kaya huwag kang mag-alala dahil hindi ko kayo mumultuhin. Puwera multo. Hindi. Hindi magandang panaginip yun. Diyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Doming Pwede Lahat. Inihahandog sa inyo ang #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.